Sa mga nagnais sa mga trabaho opportunity sa Canada, sana po mapanood ninyo buo ito ating video dahil ito po yung napakagandang opportunity. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang opportunity dito na ito po ay isang legit agency na ito po ay wala kayong placement fee na babayaran dito. Subalit siya sabi ko sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, importante na mag-apply kayo ng ayon sa experience. No? Dahil nga sa napakaraming nag-apply na feedback ko doon sa mga nangarap ng trabaho dito sa Canada na sila po ay nahirapan makapag-apply, nahirapan silang ano bang gawin nila, no? So, kaya nga sabi ko sa inyo na ang pag-apply sa Canada, importante na yung may sapat kayo na qualification, maayos ang inyong resume, at mag-apply kayo ng ayon sa experience, okay? So, again guys, meron akong, may nag-send sa akin ng resume na sinasabi ko nga sa inyo na ayusin ang inyong resume, okay? So, ipapakita ko sa inyo. So ito po yon ang sinasabi ko nga sa inyo na naglalagay kayo ng education, meron kayong experience. Ito yung sinasabi sa inyo na huwag ninyong hayaan na kayo ay panghuhulaan ng mga employer sa inyong mga work experience. Okay? So like for example dito, ang kanyang experience ay high school supply. Anong ginagawa mo bilang isang sales lady? Okay? Anong ginagawa mo bilang sales lady? Di ba? Kaya siya sabi sa inyo na dito nagkakaroon ng mali ang inyong mga resume dahil hindi kayo natatanggap sa trabaho dahil itong nangyayari. Okay? Sisig station, service crew. Okay? Anong ginagawa mo bilang isang service crew? Okay? So, importante dito na yung trabaho ay nakasulat. Itong gym food production. Anong ginagawa mo dyan sa production? Di ba? So, importante na kung kayo man ay gagawa ng resume, sinasabi ko nga sa inyo lagi na ayusin ang resume. Hindi pwedeng nag-a-apply lang tayo ng Canada po ang pupuntahan ninyo. Hindi po ito pupunta kayo ng Cebu, pupunta kayo ng Maynila, pupunta kayo ng Baguio, doon kayo maghanap ng trabaho. Hindi po ganun. Kaya nga sinasabi sa inyo, mag-research kayo, magbasa kayo, ayusin ang inyong mga resume. Yan ang lagi kong sinasabi at lagi din sinasabi doon din sa aking Facebook, sa aking TikTok na ayusin ang inyong mga resume upang kayo ay makaharap ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. Oh, diba? Nakita niyo na. So, hindi pwede kayo ipanghulaan nitong mga agency sa Pilipinas, itong mga employer dito sa Canada. Dahil importante ang inyong kompetisyon dahil sa daming gustong pumunta ng Canada, sa daming gustong mag-apply sa Canada. Diba? So, yun ang sinasabi sa inyo. Sana ay makatulong yun sa inyong sample ng resume na yun po ay talagang mali. Kahit ako, hindi ko tatanggapin yun. Okay? Basura yun. Pag tingin ko lang, basura yun. Okay? So again, sinasabi sa inyo, tuloy-tuloy niyo lang, ayusin niyo resume. Sana po ay panoorin niyo buo ito ating video upang kayo ay magkaroon ng ideya sa pag-apply dito sa trabaho na to. Halika, tingnan natin doon sa kanilang website. So yun guys, ito po ang American Canada Employment Philippines. Ito po ang shipper and receiver. Ito po ay, ang employer ay nandun sa Winnipeg, sa Manitoba. And again, ito po ay 8 katrabahador ang kinakailangan at may time pa kayo dahil sa May 28 pa itong kanilang expiration nitong kanilang hiring. Okay? So again, sinasabi ko sa inyo na itong job description na to, kung meron kayong klaseng ganitong job description, kung hindi man to para sa inyong trabaho na to, tingnan ninyo ang job description. Kung meron kayo niyan, kopyahin nyo at ilagay sa resume. Okay? Hindi kagaya nung isang pinasample ko sa inyo kanina na talagang walang laman yung kanyang resume. Okay? So again, ito po yung kanilang job description. Kung meron kayong ganito, determine methods of shipment and arrange shipping. Probable bills of billing, customs form, invoice, and other shipping documents, manual or by computer. So kung meron kayong ganito, lagay sa resume.
Assemble containers and crates, record container or contents, manual or by computer, pack goods to be shipped and fixed, identifying information and shipping instructions. So again, kung ano pa mga ginagawa nyo bilang isang shipping receiving, sulat nyo lahat yan. Okay? May operate forklift, hand truck or other equipment to load, unload, transport, and store. So, ito po importante na kung kayo ay may mga, ano pa mga kaganapan nyo bilang isang shipping receiving, napaka-advantage din na kayo ay nagpo-forklift operator din dahil, kumbaga, marami kayong alam sa pagtrabaho dito sa shipping receiving. Okay? So, hindi lang sa pag-ship, hindi lang sa pag-receive. So, ano bang proseso na ginagawa nyo? Ano kayo sa computer o ano pa? Importante po yan. And again, dito din ang kanilang qualification. Kung kayo man ay may mga sapat na qualification dito, for example, kayo ay may mga 3 years work experience, ito po ay subukan nyo. Okay? So, kung kayo man ay mga less than 3 years lang, huwag kayo mag-apply dito dahil hindi kayo qualify. Minimum of 3 years. So, candidate must be a bachelor's or college degree holder in other or similar field. Okay? So, importante po yan na kayo ay may pinag-aralan dito. Dahil yan ang kanilang, marami tayong mga kaubayan na yung nag-graduate sa Customs Administration na mayroon kayo sapat na experience dito, pwede kayo dito sa shipping receiving. Probably with a forklift experience and a driver's license. So, yun, di ba? So, importante po yan na mayroon kayong ibang skills or skills na marunong din kayo mag-forklift at mayroon kayong mga lisensya. So, again, ito po ay walang placement fee na trabaho. So, subukan yung puntahan itong Mercan Canada Employment Philippines. Okay? So, napakagandang opportunity yan kung kayo man ay qualify. Kung hindi man to para sa inyo na trabaho, marami namang pwede niyong puntahan. Puntahan sa Indeed, puntahan sa Saskatchewan Jobs. So, Job Bank, puntahan nyo. Kasi, yun sila ay mga trabaho na pwede niyong applyan. Subalit, marami nagsasabi, naku Enoy, marami nang pinapauwi sa Canada. May iba kasi na hindi sila nag-apply ng PR during the time na sila ay mayroong LMIA. No? Yung iba naman ay na-expire, hindi na na-renew, so talagang mapapauwi ka. Para yung iba naman na hindi pa expire yung inyong LMIA, maghanap kayo ng pathway na pwede nyong applyan sa inyong trabaho upang hindi kayo mapauwi sa Pilipinas. So, talagang hindi naman sabihin natin na pinapauwi ng mga Pilipino. Hindi, masyadong exaggerate yung iba. No? Again, may mga ibang pinapauwi, may ibang naghahanap ng LMIA, may ibang nare-renew ang kanilang LMIA. So, depende naman po yan. Okay? So, but again, sinasabi sa inyo na sa mga nangarap dito sa Canada, importante, ayusin ang inyong mga resume. Dahil kung pangit ang resume nyo, tapos na. Wala ka nang pwedeng applyan. Pero kung maganda ang resume mo, tuloy-tuloy, ang employer ma-impress, ang employer sa inyo ma-attract sila na, ang ganda nito ha, marunong to mag-forklift operator, marunong to sa shipping receiving, nani, maraming ginagawa sa nani, housekeeping, merong ginagawa sa housekeeping, sa mga farm workers, meron siyang trabaho sa farm, mga dairy farm workers. Importante na ang inyong applyan ay talagang nakasulat ang inyong mga ginagawa. Kasi kung wala namang ginagawa, paano kayo tanggapin? Di ba? So, hindi kayo pwedeng paghulaan ng mga employer na ito si Juan de la Cruz ay nag-apply bilang isang service crew. Anong ginagawa mo bilang isang service crew? Wala ka namang sinusulat sa mga ginagawa mo. So, importante po yan. Na huwag niyong kalimutan kung kayo man ay mag-apply dito sa Canada, sulat niyo lahat para at least ang employer ay talagang makakita sila ng potensyal sa iyo na ikaw ay talagang pwede nilang tanggapin, may i-consider nila na pwede kang tanggapin dahil napakaganda ang resume mo. Okay? Yan ang pinaka-the best na ayusin ang inyong mga resume. Kung kayo ay mag-apply sa Canada, dahil dyan pa lang makikita na ang inyong kinabukasan sa pag-apply sa Canada. Okay? So, but again, sinasabi ko nga sa inyo na marami po akong mga videos dito. Sana po yung mapanood ninyo upang makaroon malaki ng mga idea kung paano ba mag-apply, ano bang gawin pag-apply. Okay? So, meron tayong mga nasasabi dito na hindi nasabi doon, or may nasabi dito, or may nasabi doon sa ating mga video na hindi ko nasasabi dito. Subalit, again, sinasabi ko sa inyo, kung kayo man ay baguhan lang sa aking channel, sana po ay makonsider i-like,
i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko ina-upload dito nga sa ating channel. And again, pwede niyo i-share itong ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada na kagaya sa iyo. At sinasabi ko nga, kung kayo man ay makarating ng Calgary, mag-message kayo at sana po ay magkita-kits tayo dito, magkape-kape man lang tayo. Okay? Parang at least meron lang tayong conversation sa buhay niyo kung ano bang buhay sa Canada. Okay? So, but again, maraming salamat ulit sa inyong panunod at subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.